Pinondon umano ng mga pogo operator at drug lords ang kandidatura noon ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa umano'y dating bagman ng bise. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Nadadawit na naman sa panibagong kontrobersya si Vice President Sara Duterte. Lumutang ang nagpakilalang dating bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Sa kanyang sworn affidavit, idinitali ni Madriaga ang akusasyon niya na nakinabang si VP Sara sa pera na nanggagaling sa mga drug lord at pogo operators. Nagtrabaho raw si Madriaga para kay VP Sara noong alkalde pa siya ng Davao City. Si Madriaga raw ang nagbibigay ng intelligence reports noong 2018 para sa plano noon ni VP Sara na tumakbo bilang presidente. Siya rin daw ang nagtatag ng grupong Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit dito ay pera mula umano sa pogo operators at drug dealers. Kasama rin daw sa pinondohan ang iba pang support group para sa kandidatura noon ni Duterte. Minsan nag-uutos sa kanya kung saan kukunin yung pera, isang Chinese na kadikit ni Michael Yang. Kaya ang kutob niya, every time na may papakuhang pera or may iiwang pera, ang alam niya talaga galing yun sa Pogo kasi meron pa siyang pinagpipick upan ng pera somewhere sa Pampanga na isang hotel daw sa loob ng isang subdivision at nakikita niya ang mga Chinese na kausap at tinatawagan siya mismo ng Chinese na kausap. Kaya alam niya talagang Pogo money yun. Nang manalo raw si Sara bilang Vice President, si Madriaga raw ang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Siya rin daw ang nagpakilala kay Colonel Dennis Nolasco na isa sa mga pinagpasahan umano ng milyong-milyong confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. Si Nolasco naman ang kumuha kay Colonel Raymond Dante La Chica na dawit din sa investigasyon sa confidential funds. December 2022, personal na inabutan umano ni La Chica si Madriaga ng duffel bags na naglalaman ng aabot sa 35 million pesos kada isa. Isa raw sa mga duffel bag ay hinatid mismo ni Madriaga sa isang mayor sa Laguna, habang ang isa pa ay hinatid sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan nandoon daw si OVP spokesperson Reynold Monsaya. Ang isa naman ay iniwan sa kotse na minamaneho niya papuntang parking ng Office of the Ombudsman. May mga pagkakataon na mismo si VP Sara na nag-uutos na ihatid itong pera sa ganitong tao, sa ganitong location. May tatawag sa kanya, may magte-text kung saan niya iiwan, kung anong plaka ng kotse na tatabihan niya, kung saan location. Ang pinakamalaking delivery raw ng pera ay nangyari noong 2020 nang ihatid niya ang 1 bilyong pisong cash na lulan ng isang van. Dinala niya raw ito sa Katarungan Village sa Muntinlupa City kung saan 2 lalaki ang naghihintay sa kanya. Na-verify niya raw ang delivery sa pamamagitan ng tawag mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang nakakulong sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ayon sa abogado niyang si Atty. Raymond Palat, natatakot na raw para sa kanyang kaligtasan si Madriaga. Ilang beses daw kasi siyang binisita ng mga taong konektado kay VP Sara. Kinukuha yung mga details ng mga anak daw, addresses. So doon medyo natatakot siya, hindi niya hinaharap. At kaya napilitan na siyang talagang magpatulong para gumawa ng salaysay dahil nga natatakot na rin siya. Balak daw ni Madriaga na maghain ng reklamo sa Ombudsman gamit ang kanyang affidavit. Wala pang pahayag tungkol dito sina VP Sara at ang iba pang binanggit ni Madriaga sa kanyang affidavit. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.